embutido. Ito ang aking gagamiting sangkap. Hiniwa-hiwang maliliit na carrots, breadcrumbs, sibuyas na hiniwa-hiwa ko na rin ng maliliit, hotdog na akin na rin hiniwa ng maliliit, siyempre ang dalawang itlog, ang raisins or pasas, ang ating kalahating kilong giniling. Tayo pinagsama-sama ko na ang mga hiniwa-hiwang sangkap. Lalagay ko na rin ngayon ang giniling. Haluin lang mabuti habang nilalagyan ng iba pang mga ricado para pantay ang kanyang lasa. Ayan, haluin lang po. Ngayon, nilagay ko na ang pasas. Itong pasas na magpapalinamnam para mayroong medyo kunting asim at tamis ang ating embutido. Lalagay ko na rin ang 2 pirasong itlog. Naalala ko sa itlog. Ayan. Sorry po. Hindi ko na i-share kung ano ang aking naalala. Akin na lang po yun. Ayan, lalagay ko na rin ang isang plastic na pamintang Boston. Yung tig 2 pesos ang isa. At lalagay ko na rin ang breadcrumbs. Ayan. Isang balot. Akin na pong inilagay. Ang magic sarap para mag-magic na sarap ang ating embutido, di ba? Tadadang! Magic! Easy recipe. Kunti lang po ang aking ingredient na inilagay pero sigurado naman pong masarap ang kalalabasan ng ating embutido. Yan, lagyan din po natin ng asin, depende po sa inyong panglasa. Ito pong embutido ay magandang pambaon at pang-ulam. Favorite po ito ng mga bata. Halo-halo lang po natin mabuti para po magpantay ang lasa at mahalo mabuti ang mga sangkap sa ating giniling na baboy. At ngayon nahalo na, ayan, gagamit na ako ng foil at plastic. At syempre ang margarine. Lagay na natin siya sa foil. Siyempre, unahin natin yung plastic, lagyan natin ng margarine para malinamnam ang ating embutido at hindi rin po siya dumikit sa plastic para buo po siya pag ating binuksan. Ngayon, gagamit ako ng isang sandok na giniling. Ayan, lalapad lang po natin. Hindi na po ako naglagay dyan ng mga mga pampadesign. Kakainin din naman. Pang-ulam lang po namin to, pangbaon ng mga bata. Siyempre, ibabalot po muna natin siya sa plastic para po hindi lumabas ang katas ng ating embutido. Ayan, pupul lang po natin yung kabilang dulo bago natin ibabalot sa foil. Sayang po kasi yung katas ng embutido pag napunta lang sa tubig. Ayan, kasi i-steam natin siya mamaya para hindi lumabas sa foil. Yan, ikot lang natin yung tigkabilang dulo ng foil para po bilog ang ating embutido at hindi po siya durog. Kailangan siksik para pag binuksan natin ay buo ang ating embutido. Hindi siya madurog. Yan lang, lang po natin ng margarine. Itong margarine na aking ginamit ay yun lang pong tigpag 5 pesos na mga naka-plastic. Yan, gumamit lang po ako ng 5 pesos na margarine. Yan, lalapad lang po natin yung giniling bago natin ibabalot sa plastic. Lumayo na pala ang aking camera. Gumagalaw ang aking stand. Ayan, balot lang din natin. Fold natin tigkabilang dulo. Sayang kasi yung katas kung lalabas lang sa ating foil. Yan, ikot lang din po natin. Kahit hindi siya gaanong bilog, ang bibilog dyan ay yung pag-fold natin sa kabilang dulo, ating sisiksikin. Yan, bibilog po siya dyan ng kusa kasi masisiksik. Ayan, tapos ko nang balutin. Naka-6 na malalaking embutido ako sa kalahating kilong giniling. Ngayon, isasalang ko na siya. I-steam ko na siya ng 1 oras. Yan, kumukulo na yung tubig sa kaserola. Pag kumulo na, saka natin ilalagay yung ating embutido sa steamer. Ayan. Hintayin po natin ng 1 oras para maluto ang ating embutido. Ayan, 1 oras na. Luto na ang ating napakasarap
na imbutido. Nakuha tayo ng isa. Pakita ko sa inyo kung gaano siya kalambot. Tanggalin lang natin sa foil. Tsaka sa plastic, o diba? Hindi lumabas yung katas ng ating imbutido dahil nakabalot siya sa plastic. Hindi tumakas yung katas niya. Ayan, luto na ang ating pork imbutido. Kita nyo naman, napaka lambot. Ayan. Kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-subscribe, like, and share naman po. Marami pong salamat ulit sa inyong panunood.